So, what's up mga B? Ayun, bumili nga tayo ng ating sasakyan. Excited na ako. So, ayun nga, finish na namin makabili ng sasakyan kasi malayo kami dito. Kami sa supermarket and then talagang nasa probinsya style kami. Yung clip na ililink ko ngayon, yun yung tsura ng aming labas dito. Ito yung time na naglalakad kami para tignan kung gaano kalayo yung school ni Isaiah at makikita nyo nga naman, may mga madadaanan tayong space, mga bakanting lote and mga magkakalayo agwat ng mga bahay. So, diba? Siyang kahit anong establishment na pagkain. At habang inaantay natin siya i-deliver, i-discuss natin kung ano order namin bago namin sasakyan. So, ayun nga, napag-isipan namin na bumili ng sasakyan dito. Unang-una kasi dahil mag-i-school na si Isaiah, sa September pa naman ang pasokan nila, nakaabot siya ng enrollment ng April 25. So, though, ano naman dito, pwede mo naman lakarin. Siguro, mga 30 minutes na lakad. Yan. Mabagal na yun. 30 minutes na lakad, nandun ka na sa school. Ang problema lang kasi dito, kung sakaling, nang sinubukan namin maglakad, sobrang mahangin siya. And malamig. So parang ini-imagine ko maghahatid ako sa kanya tapos malamig yung pala. So parang naisipan namin na bumili talaga ng sasakyan as service na din, and of course for emergency, kung halimbawa may emergency, diba, at least mabilis. Kasi mahirap makakuha ng taxi dito. Though may bus, pero schedule talaga siya, ini-schedule. Kumbaga may oras yung bus dito, and then yung taxi, kailangan mong mag-chat sa WhatsApp itong oras is meron. Minsan ang tagal nila mag-response. Halimbawa, kagaya nung pumunta kami ng supermarket, as in talaga nag-antay kami na ang tagal-tagal. Buti na lang kumakain kami ng time na yun sa McDo, so pang past times. Ang tagal mag-response sa WhatsApp. So hindi siya ganun ka-guarantee ko na makakakuha kagad ng taxi. Paano kung wag naman sana, diba? Paano kung may emergency mga. So, ayun nga, bumili kami ng sasakyan namin online, and bago kami nakikipag-negotiate sa mga owner o sa owner ng sasakyan, chinek muna namin siya online. Ang maganda lang kasi dito sa UK, makikita mo kung ilan na yung naging previous owner ng sasakyan. Doon din namin yun kung naging ilang owner na siya in fast few years. Kung madami na naging owner, tapos sunod-sunod yung pagbebenta doon sa sasakyan, di ba? Ibig sabihin, sirain yung sasakyan or may issue yung sasakyan. And kung ano yung mga history ng sasakyan, like kung anong recommended na dapat ipaayos, kung dapat siya ng-pay. Makikita kasi doon sa MOT, sa online, you have to MOT history niya or Ministry of Transport test. Bago yun ma-register, i-check talaga ng mechanic suggestion. So, magkaka-idea ka na ito yung naging issue dito dati. Problema kung major ba yung naging issue niya or minor lang. So, dun pa lang magkaka-hint ka na ng mga possibilities na maging harapin mong issue sa sasakyan. Para mas mabilis niyong maintindihan, i-clip ko yung sample niya kung paano namin nakikita. Ayun nga. Pwede niyong puntahan sa Google search ang MOT history. And then, ayan, lalabas yung mga site na kung saan pwede mo siyang ma-check. So, pinili ko yung first page. Ayan ang itsura niya. Dami na ating eto na. Ayan. Ayan. Itatype mo lang yung plate number and then click continue. Wala nga tayong makita sa na plate number, magsa-search tayo sa Facebook ng plate number. So, ayan, yung unang-unang image. THRZ. Okay, tatype natin dito ang plate number. Makikita mo yung mga details dito ng sasakyan, yung engine and yung fuel niya.
kung anong klase ng fuel type siya. And then, sa baba yan yung sinasabi natin, ang tax and MOT history. So, yan, makikita mo din siya yung tax calculation and yung mga history ng sasakyan. Para makita mo yung buong details, you have to click na more info and then type yung email address mo, then click download. Yan. So, dyan, i-route kayo niyan sa page na kung saan magkano yung babayaran para lang makita yung buong details na to. I highly recommend na kapag may nagustuhan na talaga kayo yung sasakyan at sa tingin nyo medyo okay na to, dun pa lang kayo mag-buy or dun pa lang nyo i-view or mag-buy ng ganyan para worth it naman yung pagtingin nyo. Hindi masayang yung pagpunta nyo na, ay, may ganito pala, may issue pala, gano'n. So, minsan naman kasi, details na hindi, tugma doon sa pag-search ng history. So, kung updated ba siya, puntahan natin yung gov.uk. So, dyan yan, makikita nyo, check the MOT history of a vehicle. So, dyan, halos same lang din siya. Click nyo yung start now. And then, after na, mag-route siya sa kung saan itatype yung plate number. So, ayan siya. O, ano nga yung plate number natin? PHZ. So, ayan. So, ayan nga, expired nga ang nakalagay. Diba? Halos same lang din naman. Pero, pinuntahan pa din natin just to make sure na same sila ng information. Yun nga, kadaya sa naging sample natin sa MOT is nakita natin siya na expired. So, importanteng naka-registered ang sasakyan dahil pwede ka makasuha. Hindi ka allowed i-park or i-drive yung sasakyan. Then if in case expired naman yung sasakyan mo and need mo siyang dalhin sa paayusan, exempted ka doon. And kung magpapa-rearrange MOT test ka. Once na nakapasa na sa MOT test ang sasakyan mo, that's the time na magbabayad ka naman ng tax. So, kasi kapag hindi din tax ang sasakyan mo, may possibilities na pag denied mo siya, mamumultahan ka dito and pwede pang ma-impound yung sasakyan mo. So, yun nga, sa case naman namin is na-expired lang siya ng March. So, kailangan namin siya ipatax. So, dito nga pala, bago ka makapagpatax, kailangan may insurance or may insurance na yung sasakyan mo. Hindi ka makakabayad ng tax dito at hanggat wala kang maipakita na insurance certificate. Yung sasakyan namin, maliit lang siya, which is good lang talaga sa amin. Pang service lang din talaga, pang grocery, ganun. Dito kasi, tax kasi dito, mas malaki yung sasakyan mo, mas malaki ang size engine, mas mahal. And of course, mag-varies din siya kung gaano ka nakatagal dito sa UK. Kagaya sa case namin, dalawang pili na kami sa sasakyan. Yung una, maganda sana siya, gusto sana namin siya. Tapos hanggang sa yung kaibigan ng asawa ko, sobrang thankful kami doon kay Sir Rona. Sobrang thankful kami sa kanya kasi siya yung naging one call away ng aking asawa. Kung saan pwedeng school sila na malapit, so punta nila para mag-inquire ng pagsundo sa amin sa airport, paglipat ng asawa ko dito. So, very thankful talaga kami kay Sir Rots. So, ayun, nung time na viewing na namin sa pangalawang sasakyan, which is kagaya ng sasakyan ni Sir Ronas, Volkswagen. Medyo mas malaki yun compare sa nakuha namin sasakyan. So, ayun, advice niya kami na bago namin kunin yung sasakyan na yun, we have to check it online, yung insurance niya. Kasi siya daw, yung sasakyan niya, umaabot ng 300 pounds per year. Ano na siya, nasa 15 to 20 years na pala siya. Much more kami. Baka mas malaki yung maging
insurance namin. So, na-check namin online and then 1,000 ang inaabot na insurance na yun. Dahil kasi bago pa lang kami. Yun, mga makaka-factor dun is kung gaano ka nakatagal dito sa UK, yung driver license mo, kung anong klase ng driver license ang meron ka, kung gaano kadalas mo gamit ang sasakyan. So, yun. Anuhan na namin yun. Nasagot na namin lahat ng mga question. Knowing kami sa price, almost isang sasakyan na ang presyo. So, yun. Nag-decide kami na maghanap ng mas maliit na sasakyan. So, para hindi siya ganun ka. So, sana dumating na siya. Excited ka ako makita. A few moments later. So, ayan nga pala itsura ng ating loob. O, diba, ang kinis niya. Tapos, yung manobela, ang pinagkaiba ay nasa kanan na side siya, while sa Pinas is nasa left. Tapos, yan. O, diba, ang kinis. Hindi mo aakalaing pangatlong owner na yan o third owner na tayo sa sobrang kinis. Nabili nga pala namin siya sa mga second-hand car dealer. So, it comes with a warranty. So, ang size niya ay 3-cylinder nga lang pala to and 1,000. Then, as you can see, manual siya. Pero diba? Sobrang tinaas niya expectation natin sa mga second hand.